Ako po si Ihe Maricel Santos at maniwala kayo, maraming oras na ang ginugol ko sa operating room. Nakakaranas ako ng libu-libong cases at gumagawa ng decisions na nagbabago ng buhay. Pero ngayon, hindi ako nagsasalita bilang doktor, kundi bilang anak. Kasi may 5 surgeries na sa karamihan ng cases, hindi ko kailanman irerekomenda sa mga magulang ko. At ang dahilan, hindi ganoon ka-obvious. Hindi lang ito tungkol sa kanilang health, kundi sa isang silent trap na nag-activate pagkatapos ng 65 years old. Kilala ko ang operating room parang palad ng aking kamay. Alam ko ang kabutihang magagawa nito. Maalis ang sakit, itama ang problema kahit iligtas ang buhay. Pero nakita ko rin kung paano ang mga procedures na madali lang para sa 40 years old ay nagiging minifield para sa mga tao na mahigit 65 years old. Ang risk, hindi lang doble o triple, sa maraming cases tumataas ng napakataas at ito ay nangyayari kahit ang mga magulang mo ay tumatakbo pa sa marathon sa edad na 70 o kailangan na ng tulong para tumayo sa sofa. Sa video na ito, gagawin ko ang isang bagay na kakaunting doctors ang nangangahas gawin. Bubuksan ko para sa inyo ang pintuan ng operating room, pero mula sa perspective ng calculated risk at higit sa lahat ng pagmamahal ng isang anak. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang 5 surgeries na ito. Bakit ang danger ay tumataas ng napakadramatic pagkatapos ng 65 years old? At ang pinaka-importante, ibibigay ko sa inyo ang safe at effective alternatives na available. Mga alternatives na ako mismo ay dinidiscuss sa aking mga patients at pipilitin kong isaalang-alang ang sarili kong pamilya bago isipin ang bisturi. Kasi minsan, ang best surgery ay yung naiwasan natin. Manatili kayo sa akin kasi ang information na ito ay maaaring gumawa ng difference sa pagitan ng healthy old age at ng cascade of complications. Bago tayo magpatuloy sa list, kailangan ninyong maintindihan ang isang concept na para sa mga geriatricians at surgeons ay halos mas importante pa sa edad, ang frailty. Kalimutan muna natin ang numero sa V-card. Ang frailty ay medical term na sinusukat ang reserve na mayroon ang katawan para sa stress gaya ng surgery. Isipin ninyo ito. Ang katawan ninyo ay parang battery. Noong bata kayo, 100% yan. Pwede kayong magpuyat, mag-stress at kinabukasan parang bago na naman kayo. Sa paglipas ng mga taon, bumababa ang reserve na iyan. Siguro 70% na o 60% na. Gumagana pa rin ang perpekto sa araw-araw ninyo. Pero kung biglang haharapin ninyo ang brutal energy expense gaya ng major surgery, baka maubos completely ang battery. Ang frailty hindi palaging nakikita. Sinusukat natin ito gamit ang simple tests gaya ng grip strength o bilis ng paglalakad. Ang isang taong 75 years old ay maaaring incredibly robust, habang ang isa na 68 years old ay frail na. At ito ang key. Ang frailty ay mas mahusay na predictor ng postoperative complications kaysa edad. Pinag-uusapan natin ang postoperative delirium, yung nakakatakot na confusion pagkatapos ng anesthesia, infections, loss of muscle na nagiging sanhi na manatili kayo sa bed at ang recoveries na nagiging walang hanggan. At ito ang dadalhin sa akin sa second crucial point, ang malaking difference sa pagitan ng planned surgery at emergency surgery. Ang planned o elective surgery ay nagbibigay sa atin ng oras. Pwede nating suriin ang patient, optimize ang kanyang health, pag-usapan ang options. Ang emergency surgery ay chaos. Ito ay ang difference sa pagland ng eroplano sa sunny day at gawin ito sa gitna ng bagyo. Ang mortality rates at complications sa emergency surgeries sa mga mahigit 65 years old ay astronomically mas mataas. Kung may isang bagay na gusto kong matandaan ninyo sa video na ito yun. Ang biggest mistake na pwedeng gawin ng isang elderly person ay hindi ang magpa-opera, kundi maghintay ng sobrang tagal na ang manageable problem ay magiging life-threatening emergency. Kasi ang mga sakit, hindi nawawala mag-isa, umuusad sila ng tahimik hanggang sa sumabog ang bomba. Ngayong naintindihan na ninyo ito, ang frailty at ang danger ng emergency, handa na kayong makita kung bakit ang 5 surgeries na ito ay nasa aking blacklist. Surgery number 1, emergency open colectomy. Yung surgery sa kolon. Magsimula tayo sa isa sa pinakamalaki at most feared abdominal surgeries, ang colectomy. Ibig sabihin, tinatanggal ang parte o buong kolon. Ang common problem, bakit may kailangan ito? Maraming dahilan.
Colon cancer, mga sakit gaya ng Crohn's o colitis, o yung napaka-common sa pagtanda na diverticulitis. Maliliit na bulsa sa colon na nag-infect. Sa maraming cases, ang surgery ay necessary at nakakapag-save ng buhay. Ang problem, hindi ang operation mismo, kundi ang when at ang how. Ang hidden risk para sa mga 65 years old pataas. Ang planned colectomy na ginawa githya laparoscopy, small incisions, ay may manageable risks. Ang disaster ay nangyayari kapag naging emergency ito. Imagine natin na isa sa mga diverticula ay nag-perforate o ang tumor ay nag-block ng intestine. Ang intestinal contents na puno ng bakterya ay dumadaloy sa abdomen at nag-cause ng peritonitis, isang massive at deadly infection. Sa moment na yan, ang patient ay dumarating sa emergency room na may terrible pain at shock. Walang oras para sa preparations. Kailangan buksan ang abdomen completely, linisin ang mess at tanggalin ang damaged piece ng colon. Para sa elderly adult, ito ay earthquake. Ang statistics ay nakaka-freeze ng dugo. Ang mortality sa high-risk emergency surgeries ay pwedeng lumampas sa 7% kahit sa non-frail patients. Pero kung ang patient ay frail, ang figure na iyan ay tumataas, umabot sa ilang studies hanggang alarming na 25.8%. Isa sa 4 ay hindi nakakasurvive. Ang complications ay nag-quadruple. Ang katawan, hindi kaya ang double blow ng infection at ganyang brutal surgery. Naalala ko si Mang Roberto, 78 years old na active, nag-aalaga ng garden at naglalaro ng cards. Ilang buwan na siyang may vague discomforts, constipation, diarrhea, minsan may konting blood. Inisip niya age-related lang yun. Pinilit ng pamilya niya pero pinabayaan niya. Isang gabi, ang sakit ay unbearable na. Dumating siya sa emergency na parang bato ang abdomen. May perforated colon cancer siya. Nakasurvive siya sa surgery pero terrible ang cost. 3 linggo sa EHI, pneumonia, nawala ang lahat ng muscle mass niya at natapos na may colostomy, bag para sa dumi. Ang independent na lalaking pumasok sa hospital ay hindi na bumalik, namatay siya ilang buwan pagkatapos. Ang tragedy, kung nakita lang natin ang cancer na yun 6 months earlier gamit ang simple colonoscopy, iba ang magiging story. Ang safe alternative, ang alternative ay prevention at napaka-effective nito. Ang colonoscopy ay best friend ninyo. Mula 45 o 50 years old, lahat dapat mag-undergo nito. Pinapayagan tayo nitong makita ang buong colon at ang most important, tanggalin ang polyps, ang precursors ng cancer bago pa sila maging problema. Ito ay safe procedure na may sedation na literally ay makakapag-prevent ng cancer at devastating surgery. Ang story ni Mang Roberto ay pwedeng maging gaya ng kay Aling Rosa, patient ko na 72 years old. Sa routine colonoscopy niya, nahanap ko ang malaking polyp. Tinanggal natin ito on the spot, ang biopsy ay nag-confirm ng very early cancer. Completely cured. Si Aling Rosa ay patuloy na nag-enjoy sa kanyang mga apo, walang scars o operating rooms. Kumain ng maayos at gumalaw. Ang diet na rich sa fiber, fruits, vegetables, legumes at low sa processed meats ay nagbabawas ng risk ng colon cancer at diverticulitis. Ang exercise, gaya ng daily 30-minute walk ay key din, huwag baliwalain ang alarms. Blood sa bowel movement, persistent change sa bowel habits, abdominal pain o unexplained weight loss. Wala sa mga yan ay normal sa kahit anong edad. Mga signal yan ng katawan ninyo. Pakinggan ninyo. Ang advice ko, yung ibibigay ko sa mga magulang ko at binibigay ko sa inyo, ito yun. Huwag matakot sa colonoscopy. Matakot sa emergency colectomy. I schedule ang check-up na yan. Hindi worth it na iwasan ang outpatient procedure para maiwasan ang isa sa most lethal surgeries na existing. Surgery number 2, repair of perforated peptic ulcer. Ang second surgery sa aking blacklist ay isa pang abdominal drama, ang repair ng perforated stomach ulcer. Ang common problem, ang ulcer ay sugat sa lining ng stomach o duodenum. Ang main causes, bakterya na tinatawag na H. pylori at lalo na sa elderly ang chronic use ng anti-inflammatories gaya ng ibuprofen, naproxen o aspirin para sa arthritis pain. Ang mga gamot na ito ay sumisira sa protective barrier ng stomach. Ang hidden risk para sa 65 years old pataas. Karamihan ng ulcers ay gumagaling gamit ang pills.
Ang deadly danger ay lumalabas kapag ang ulcer ay hindi na-treat at nag-perforate sa stomach wall. Boom! Ang gastric acid ay dumadaloy sa abdomen. Ang patients ay naglalarawan nito na parang tinusok. Ito ay brutal chemical peritonitis na nagiging absolute surgical emergency. Ang patient ay dumarating in shock at ang mortality ay sobrang taas na may figures sa high-risk groups na similar sa emergency colectomy, lumampas sa 25%. Ang katawan ng elderly person ay hindi kayang tiisin ang level na iyan ng trauma at infection. Ang postoperative delirium ay halos normal na at ang recovery ay impyerno. Isipin ang ulcer bilang bulkan. Habang umuusok ito, burning pain, pwede pa nating kontrolin. Kung bibigyan mo ng Tatay Juan, 72 years old, nag-iinom ng ibuprofen daily para sa kni niya walang stomach protector. Nagsimula siya ng heartburn pero pinapakalma niya gamit ang antacids. Isang araw, naramdaman niya ang worst pain ng buhay niya. Perforated duodenal ulcer. Ang surgery ay mahirap. Kahit na-close namin ang butas, ang infection ay kumalat na. Nag-spend siya ng weeks sa hospital, nag-develop ng kidney failure at lung problems. Lumabas siya, pero mahina, dependent at wala na ang vitality na mayroon siya. Ang safe alternative, ang good news, ang surgery na ito sa majority ng cases ay 100% preventable. Miracle medications, peace. Mga drugs gaya ng omeprazole o pantoprazole ay incredibly effective, binabawasan ang stomach acid at pinapayagan ang ulcer na gumaling. Kung ang cause ay E. pylori bacteria, ang treatment gamit ang antibiotics ay nag-eliminate nito completely. 70% ng ulcers ay gumagaling ng ganito, walang surgery. Mag-ingat sa anti-inflammatories. Kung kayo ay mahigit 65 years old at regular na umiinom ng anti-inflammatories, obligado na kausapin ninyo ang doktor ninyo. I-prescribe niya sa inyo kasama ng anti-inflammatory ang gastric protector. Ang simple pill na yan ay maaaring mag-save ng buhay ninyo. Upper endoscopy. Kung mayroon kayong persistent symptoms, heartburn, pain, black stools, hihingi sa inyo ng endoscopy ang doktor. Gamit ang camera, nakikita natin ang stomach, diagnosed ang ulcer, kumuha ng biopsies at detect ang bakterya. Ang case ni Tatay Juan ay opposite ng patient kong si Mang Manuel na 79 years old, may arthritis din, may anti-inflammatories din, pero ang doktor niya ay nag-prescribe ng omeprazole from day 1. Noong napansin ni Mang Manuel ang dark stools, hindi siya naghintay. Tumawag siya sa akin. Nag-conduct kami ng endoscopy, nahanap ang slowly bleeding ulcer. Na-treat natin ito immediately at umuwi siya ng bahay kinabukasan. Naiwasan natin ang katastrofe. Ang advice ko, ang heartburn na binabaliwalain ninyo ay maaaring spark ng time bomb. Kung umiinom kayo ng anti-inflammatories, hilingin ang protector. At kung ang symptoms ay persistent, mag-consult. Hindi ba worth it ang pag-inom ng pill para maiwasan ang surgery na may 25% risk ng death? Surgery number 3, emergency small bowel resection, enterectomy. Patuloy tayo sa abdomen, ayon sa small intestine. Ang surgery dito ay kinatawag na enterectomy, tanggalin ang segment ng vital organ na ito. Ang common problem sa small intestine ay nasasamsam halos lahat ng nutrients. Minsan ito ay nag-obstruct o mas masahol pa, nawawala ng blood supply, mesenteric ischemia. Ang obstructions ay maaaring dahil sa scars mula sa previous surgeries o trapped hernias. Ang ischemia ay usually dahil sa blood clot na nag-block ng artery, common ito sa mga taong may cardiovascular problems. Ang hidden risk para sa 65 years old pataas. Kapag ang piece ng intestine ay namatay dahil sa lack of blood, ito ay race against time. Ang dead tissue ay naglalabas ng toxins at bakterya, nag-cause ng sepsis at multi-organ failure. Ang only solution ay emergency surgery, pumasok, tanggalin ang damaged part at i-reconnect ang ends. Ang operation na ito ay nasa mga highest risk para sa 65 years old pataas. Ang connections na ginagawa natin sa intestine, anastomosis, ay mas fragile sa elderly at malnourished patient at mas high risk ng leaks. Ang leak ay isa sa worst nightmares ng surgeon, nag-cause ng another peritonitis at more surgeries. Bukod dito, kung maraming intestine ang tinanggal, ang patient ay maaaring mag-develop ng short bowel syndrome, kailangan ng nutrition through vein for life.
Total loss ng quality of life. Imagine natin si Aling Carmen, 68 years old, may diabetes at hypertension. Nagsimula siya ng abdominal pain, nausea, vomiting. Pwedeng simple gastroenteritis lang. Naghintay siya ng isang araw, dalawa, ang pain ay unbearable na. Dumating siya sa emergency dehydrated at confused. Ang CT scan ay nagpakita ng disaster, severe intestinal obstruction. Sa surgery, nahanap namin ang 1 metro ng intestine na itim, walang buhay. Tinanggal namin. Ang operation ay success, pero ang recovery ay battle. Lumabas siya ng hospital months later, pero hindi na siya pareho. Ang safe alternative, again, ang key ay early diagnosis. Ang superpower ng diagnostic imaging. Sa persistent abdominal pain sa elderly adult, hindi tayo pwedeng maghintay at manood lang. Ang abdominal CT scan ay maaaring magbigay ng diagnosis sa minutes, nagpapakita ng obstruction bago ito maging irreversible. Conservative management kapag possible. Hindi lahat ng obstruction ay kailangan ng surgery. Minsan, pwede nating pahinahunin ang intestine sa hospital gamit ang fluids at nasogastric tube at ang obstruction ay nag-solve mag-isa. Kontrolin ang puso. Ang intestinal ischemia ay connected sa cardiovascular health. Kontrolin ang diabetes, hypertension, cholesterol, huwag manggarilyo. Lahat ng yan ay best prevention. Kung mayroon kayong arrhythmia gaya ng atrial fibrillation, vital na uminom ng anticoagulant na nag-prevent ng blood clots na pwedeng mag-travel sa intestine. Ang advice ko ay double. Para sa patients, kung mayroon kayong previous surgeries o cardiovascular risk at may lumilitaw na abdominal pain na hindi tumitigil, may vomiting, pumunta sa emergency. Huwag maghintay. Para sa doctors, sa elderly adult na may symptoms na ito, kailangan palaging mag-suspect ng worst. Ang CT scan on time ay difference sa pagitan ng management gamit ang fluids at pagkawala ng metro ng intestine. Surgery number 4, surgery for minor problem that became emergency, late appendectomy or cholecystectomy. Alam ko ang iniisip ninyo. Ang appendix sa list na ito, ang most common operation sa mundo. At pati ang gallbladder, cholecystectomy. Ang problem, hindi ang surgery, ang delay. Ang common problem, ang appendicitis ay inflammation ng appendix. Ang cholecystitis ay sa gallbladder. Pareho ay nag-cause ng characteristic pain sa right side ng abdomen. Kung hindi na-treat, ang organ ay maaaring mag-gangrene at mag-perforate. Ang hidden risk para sa 65 years old pataas. Dito ang edad ay naglalaro ng masamang biro. Sa bata, ang symptoms ng appendicitis ay isa the book. Sa elderly adult, maaaring mild, diffuse, walang high fever. Ito ay nagre-resulta sa pag-iisip ng patient na simple stomach atche lang yan at maghintay sa bahay. Noong sa wakas ay dumating sa hospital, ang appendix ay perforated na, kumakalat ang pus sa buong abdomen, peritonitis. Ang simple appendix is laparoscopy ay walk in the park, 1 oras ng surgery at umuwi kinabukasan. Pero kung ang appendix ay perforated, nagiging major surgery ito. Kailangan buksan, hugasan ang buong cavity, mag-leave ng drains. Ang mortality na halos 0 sa simple surgery ay tumataas. Pareho sa gallbladder. Ito ay difference sa pagpatay ng match at pagkontrol ng forest fire. Naiisip ko ang 80-year-old na babae na nakita ko sa residency ko. Nagsimula siya ng pain sa right side, uminom ng painkiller at natulog. 2 araw ang lumipas. Nahanap siya ng anak na confused at may fever. Sa hospital, naka-septic shock siya. Cause, perforated appendicitis. Kahit gaano naming ginawa lahat, namatay siya 3 araw pagkatapos. Kung ang babaeng yan ay pumunta sa hospital sa first day, malamang nabuhay pa siya ngayon. Ang safe alternative, ang alternative ay strategy, act fast. Immediate diagnosis. Sa elderly adult na may pain sa right side, ang golden rule ay mag-suspect ng worst hanggang ma-prove ang otherwise. Ang ultrasound o CT scan. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa symptoms. Early laparoscopic surgery. Kapag confirmed na ang diagnosis, ang best option ay mag-operate soon at through laparoscopy. Ang pagdelay ng surgery ay very risky gamble sa age group na ito. Ang minimally invasive ay nagpapahintulot ng much faster recovery
Crucial para sa elderly na hindi mawalan ng mobility. Prevention para sa gallbladder. Ang obesity at fatty diets ay nagpapataas ng risk ng gallstones. Ang maintain ng healthy weight at Mediterranean type diet ay tumutulong. Ang advice dito ay simple. Ang new abdominal pain sa elderly person ay hindi normal. Ito ay emergency hanggang sabihin ng doktor ang otherwise. Huwag maghintay, huwag mag-self-medicate. Worth ba na riskuhin ang buhay ninyo o ng mga magulang inyo para maghintay ng 24 hours pa sa bahay? Surgery number 5, major chest or hip replacement surgery without preparation. Lumabas tayo ng abdomen para pag-usapan ang dalawang critical surgeries, ang lung resection para sa cancer at hip replacement para sa fracture. Ang common problem, ang lung cancer ay nananatiling isa sa main causes ng cancer death, at ang hip fractures ay tunay na silent epidemic sa elderly. Ang simpleng pagkahulog ay maaaring magtapos sa major surgery. Ang hidden risk para sa 65 years old pataas. Ang surgeries na ito ay risky na mismo. Ang chest surgery ay nag-affect ng lung function. Ang hip surgery ay immobilizes kayo. Sa elderly person, ang combination na ito ay time bomb para sa most dreaded complications. Pneumonia, blood clot sa legs na naglalakbay sa lungs, pulmonary embolism at delirium. Ang hip fracture particularly ay turning point. Ang statistics ay nakaka-worry. Depende sa previous conditions ng patient, hanggang 25 o 30% ng elderly ay namamatay sa first year pagkatapos ng fracture. Marami sa nakasurvive ay hindi na nakaka-recover ng kanilang previous independence. Ang pag-opera sa chest o hip ng elderly person walang proper preparation ay parang pagpapunta ng sundalo sa labanan walang training o bulletproof vest. Ang safe alternative, dito ang alternative ay hindi iwasan ang surgery. Ang fracture ay kailangan operahan, kundi radically transform ang preparation. Ito ay tinatawag na prehabilitation. Ang prehabilitation ay program na nagsisimula weeks bago ang planned surgery para ilagay ang patient sa best possible shape. Ito ang training ng athlete bago ang finals. Kasama dito ang supervised physical exercise. Mga exercise para palakasin ang leg muscles at lungs. Ang patient na pumasok ng strong sa operating room ay lumalabas ng mas mabilis. Nutritional optimization. Maraming elderly patients ay may protein deficits na hindi nila alam. Ilang weeks ng supplements ay maaaring gumawa ng huge difference sa healing. Psychological support. Ang pagbabawas ng anxiety at pag-explain ng process ay maaaring magbawas ng risk ng postoperative delirium. Comprehensive geriatric assessment. Ang geriatrician ay nag-evaluate ng frailty at nag-optimize ng lahat ng aspects ng health ng patient bago ang surgery. Ang scientific evidence na sumusuporta sa prehabilitation ay solid, binabawasan ang complications, pinaikli ang hospital stay at pinapahusay ang recovery. Ang patient kong si Mang Pedro, 75 years old, kailangan ng hip replacement. Sa halip na operahan siya immediately, nilagay natin siya sa 4-week prehabilitation program. Pumasok siya sa surgery sa optimal state, nagsimula siyang gumalaw same day ng operation at nagkaroon ng amazing recovery. Ngayon naglalakad siya walang pain. Ang surgery ay pareho. Ang preparation ang nagbago ng lahat. Ang final advice ko, kung kayo o ang mga magulang ninyo ay humaharap sa major planned surgery, huwag tumanggap lang ng date. Magtanong, ano ang pwede naming gawin para maghanda? May prehabilitation program ba? Maging active partners ng health ninyo. Sa dulo ng araw, ang tunay na kaaway ay hindi ang scalpel. Ito ay ang afterwards we see, ang delay, ang lack of preparation. Hindi ito tungkol sa pagkatakot sa operating room, kundi sa pagrespeto dito at pag-intindi na pagkatapos ng 65 years old, ang rules of the game ay nagbabago. Ang frailty ay nagiging key factor at ang emergency ay laging worst possible scenario. Ang 5 surgeries na nakita natin ay may common thread. Ang mga ito ay resulta ng problema na pwede sanang ma-manage ng better beforehand at less aggressively. Ang best surgery ay yung pinaplano gamit ang time at knowledge. Huwag ipagpaliban ang usapan na iyan sa doktor. Ang check-up na dino-i-delay ninyo, ang colonoscopy na nakakabwisit para sa inyo, ang pain na nasanay na kayong tiisin. Pwede itong maging start ng story na ayaw ninyong maranasan.
Kung ang video na ito ay nag-open ng eyes ninyo at naniniwala kayong makakatulong ito sa iba, hinihingi ko na i-share ninyo ito. Mag-subscribe sa channel para sa more honest medical advice gaya ng ibibigay ko sa sarili kong pamilya. At ngayon gusto kong makinig sa inyo. Mag-leave ng comment. May surgery ba na kinakabahan kayo? May experience ba kayong gusto i-share? Binabasa ko lahat ng comments at susubukan kong sumagot. Salamat sa inyong time at higit sa lahat, alagaan ang health ninyo at ng mga mahal ninyo. Ito ang most valuable na mayroon tayo.